Sinampahan ng Bureau of Internal Revenue ng multiple tax charges sa Department of Justice ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya at ang kanilang corporate officer mula sa St. Gerard Construction. Aabot sa mahigit 7.1 billion pesos ang kabuuan tax liability ng mag-asawang Diskaya. Kabilang narito ang hindi nabayarang individual income taxes, excise taxes sa siyam na luxury vehicles at documentary stamp taxes sa di umano'y pagbibenta ng kanilang mga shares sa apat na kumpanya. Gulat tayo na ganito kalaki ang tax liabilities nito at hindi pa tayo tapos dito. Nagsisimula pa lang tayo, yung mga iba pang construction companies ng spouses Diskaya patuloy pa ang pag-audit. Ayon sa BIR, taliwas sa pahayag ng mag-asawa na sila'y nag-divest na sa kanilang mga kumpanya, wala raw record ang BIR ng pagbabayad ng documentary stamp tax kaya't itinuturing pa rin silang beneficial owners ng apat na kumpanya. Bukod pa rito, nadiskubre din ng ahensya na hindi nakapagbayad ng excise taxes ang mag-asawa sa siyam na luxury vehicles na nakarehistro sa kanilang pangalan. Itong kaso na isinampa natin, nagsimula tayo ng audit nito last year pa. Hinintay lang natin yung mga sulat natin, yung mga response ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para masigurado na makuha natin yung lahat ng impormasyon na kinakailangan para mabuo itong assessment na ginawa natin ngayon. Patuloy ang masusing investigasyon ng BIR sa iba pang construction firms na pag-aari ng mga Diskaya. Ayon sa BIR, asahan pa ang mga kasunod na kaso habang lumalabas pa ang mga bagong ebidensya. No comment naman ang legal counsel ng mga Diskaya kaugnay sa tax evasion cases na isinampa laban sa kanila. No comment muna ako dyan kasi hindi pa namin nababasa, kami mga abogado ng spouses Diskaya, hindi pa namin nababasa yung complaint ng BIR. Samantala, bukod sa mag-asawang Diskaya, iniimbestigahan na rin ng BIR ang iba pang kontratista na sangkot sa maanumalyang flood control projects. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority.